Hello, good evening or good day sa inyo. Galing ako sa Ka-Dreamers Vlog. So naglipat ako dito sa ating personal profile. So titingnan natin kung mayroon pang mga gising or baka mamaya nakatutok sa balita tungkol sa giyera between Israel and Palestine. Oo, yung Hamas. Yan. So good evening sa inyong lahat. Good morning. Oras natin dito guys is 10 na po ng gabi. Try ko kung may man na nanonood kasi doon sa Ka-Dreamers Vlog, wala pong tao. So dito ako ngayon nagla-live sa aking Facebook profile o sa Glenn's Vlog. Busy ang tao sa kakaano no kasi kawawa yung mga nangyayari doon sa Israel. May mga Pilipino tayo na mga kababayan na until now ay hindi pa rin nakikita. Kasi inatake ng Hamas ang Israel. Yung Hamas ay suportado ng Iran. Oo. So ngayon, ang dami pong mga tao na sa Gaza Street na kawawa. No? Kawawa dahil nabiktima sila ng giyera. Paano inatake ng Hamas ang Israel? Alam naman natin na ang Israel ay bayang hinirang na. Sa Israel kasi, andyan guys ang Jerusalem. Andyan yung Domes of the Rock, no? Andoon yung tatlong pinakamalaking religion. Andyan yung Christianity, yung Islam, at saka yung Judaism, no? Hello, Bunso Jad! How are you? Good evening. Sikat na bata yan, si Jad M. Panoorin nyo ang kanyang mga vlog, ha? I-follow po ninyo yan si Bunso Jad M. Lago kong pinapanood yan. Okay, good evening sa inyong lahat. So gano'n, dyan sa Israel, nagkaroon ngayon ng giyera. Pagkatapos, ang sinusuportahan ng Iran. Alam nyo ba yung Iran, guys? Yung Iran is what we call this, yan ang old Mesopotamia. Oo, yan yung pinakaunang civilization. Ma'am Presela, good evening sa iyo. Okay. Sheila de Gracia, hello, shout out. Kay May Sorobrado, shout out po sa inyong lahat. Oo, kung pag-usapan natin yung Israel at saka Palestine, ang Palestine kasi merong Hamas. Nagalit kasi sila kasi ayaw nila na maghiwalay ang Israel at saka sa may Palestine. So kaliwat kanan ngayon ang kalaban ng Israel. Pero during that time, 5 bansa ang umatake sa Israel, hindi nila matatalo kasi ang Israel is andyan yung Holy Land, no? Ang dami-daming mga andyan yung Garden of Eden, sinasabi, andyan yung area na kung saan ay umakyat si Prophet Muhammad ayon po sa paniniwala ng mga Muslim. Tapos andyan din yung Church of the Sepulchre. Diyan din sa may Israel kasi ang capital city ng Israel guys is Jerusalem. So diyan po naglakad si Jesus Christ patungo sa Golgotha, no? Na kung saan pinako sa krus, no? Si Jesus Christ. At noon nung nabiyak ang Ottoman Empire, nasira ang Ottoman Empire, ang nangyari is nagkahiwalay na yung Israel at saka yung Palestine. So hindi lang relihiyon ang inaano doon. No, may nagsasabi na at this point of time daw ay matatalo na daw yung Israel. At you know what? Ang Israel ay hindi po talaga nang uuna yan sa giyera. Nagulat na lang ang Israel dahil binomba ura-urada ng Hamas na pinagplanuhan nila ng 2 taon. Ang masaklap lang kasi sa trabaho ng Hamas, ito yung isang grupo, political group, okay? Political group na kung saan suportado po ng Iran.
At ang nakakabahala pa doon, nakita sa mga picture and posted sa mga social media na ang ginagamit na armas ng Hamas ay galing po sa North Korea. Alam naman natin ang trading ng North Korea, so kakampi ng North Korea yung Russia. So magkakampi-kampihan yan sila pagdating ng panahon. So andyan yung Russia, andyan yung China, andyan yung North Korea, no? Pero ang Israel kasi matagal na sigalot nila yan sa Palestine kasi hinati ang West Bank at saka yung Gaza Strip. Okay, so dalawa. So ang nangyari is kawawa yung mga taga Gaza Strip. Kaya lang syempre hindi man pwedeng hindi ipagtanggol ng Israel ang kanilang estado dahil ang ginawang pang-atake ng Hamas ay biglaan at saka nagkaroon ng may dance party doon sa disyerto. So kawawa, may napabalita pa nga na may mga American citizen pa na hinostage itong Hamas na to, no? Pero sa totoo lang talaga si Jesus Christ, andyan yung Garden of Gethsemane. Gumagamit pa sila ng parachute. Pinasok nila yung Hamas, gumamit ng parachute para lang makapasok sa music festival. Kawawa, no, sa music festival, okay, na banda sa border ng Gaza at Israel. Kaya doon po sila nakakuha ng mga hostages at pumatay ng hundreds of Israelites, no? At foreign nationals. Yun ang mali kasi sa ang Palestine kasi is Muslim country. Ang Israel kasi is Jews, mga Jewish people. Alam naman natin na sa panahon ni Hitler ay talagang pinapatay ni Hitler ang mga Jews. Pero ang Pilipinas during that time, may mga time na talagang malaki ang utang na loob ng Israel sa Pilipinas kasi isa din ang Pilipinas sa sumuporta para magiging estado, no, mahiwalay ang Israel. Okay? Kaya ang capital city of Israel is Jerusalem. Alam naman natin na si Jesus Christ from Nazareth, kaya nga tinawag si Jesus Christ na Nazareno, galing po sa Nazareth, pumunta siya sa Jerusalem. At saka sa Jerusalem, diyan siya experience ng persecution sa panahon ng Roman Empire, no? So doon siya ipinako sa krus. Diyan din nangyari ang Mother Dolorosa. You know what is Mother Dolorosa? Yung paglalakbay ni Jesus Christ at yung nakaanong siya ng krus. Okay? May Socobrero Sukot po kasi nung time na yon patapos na ang Sukot Sacred Day po yon dito. Kaya di nila in-expect na lusubin. Kaya nga kaya kung talaga, mali talaga ang ng Hamas. Kasi ang Hamas kasi is rebel Political, may something political kasi. So ang nangyari is parang patraidor ang ginawa ng mga Hamas na pag-atake nila. Kawawa kasi pag nag-engage ka kasi sa war, hindi mo dapat dadamay ang mga sibilyan. So ngayon, dinamay ng Hamas ang mga sibilyan, pagkatapos suportado pa ng Palestine, suportado pa ng ibang mga grupo. Kasi sa Lebanon, guys, mayroon ding grupo sa Lebanon na katulad din ng pakikipaglaban ng Hamas. So dalawa ngayon ang what we call this, ang kalaban ng Israel. Pero itong Palestine nagsasabi na minamasaker daw sila ng Israel. Philosophically, ang grupo na sinusuportahan kasi nila, yun ang nanguna. So ang ngayon is nasa defensive ngayon ang Israel. Kailangan ng Israel dipinsahan ang kanilang lupain. So ang mangyayari po dyan ay talagang lalaban sila. So sabi nga ng Prime Minister ng Israel, nagsisimula pa lamang sila. Paano inunahan ng Hamas? No? Inunahan ng Hamas, kaya nga ang nangyari is they need to protect. Ang daming mga namatay na mga civilian sa border. Okay, lalo na sa Gaza. So kinat off na po ng Israel
ang supply ng kuryente, supply ng pagkain diyan sa may Gaza Street. Kasi nga 'di ba, napasok na ng mga terorista. Ang tawag kasi nila sa ano guys is terrorist. No, sa mga Hamas. Kasi political ano yan political group, no? So ang United States of America kampi sa Israel. Maalala ninyo na isa po talaga sa nagsulong na igalang ang Israel bilang estado ay ang United States of America. So ngayon, ang nakakabahala ay magmi-meeting ang mga Arab country, no? Kasi nga yung Hamas ay talagang knowledgeable naman, public knowledge na sinusuportahan po ng Iran. Hindi po totoo, sabi po ni hindi po totoo, babait po mga Israeli. Sila po nagbigay supply ng tubig at kuryente sa Gaza at inaayos yung lugar nila. Oo, sa totoo talaga. Kaya lang, napasok ng terorista ang Gaza. That's the reason why na merong precautionary action ang Israel. No? Kasi pag hindi nila yun sila bibigyan ng sanction yung Gaza, talaga makapasok talaga. No? Mabait ang mga Israelites, alam natin yan, no? Kaya nga hindi sila ang nanguna sa giyera. Hello Daniel, good evening. Shout out sa inyo dyan. Ingat palagi. So ganun. Ang Israel kasi, kumbaga, malawak ang kwento. Mayroon naman nagsasabi na Israel is Holy Land. Paano naging Holy Land? Kasi andyan po ang Jerusalem. Andyan po yung Dome of the Rock na kung saan hindi din pwedeng galawin. Bawal din kasing galawin yung mosque na yon. Yung malaking mosque na yon na yung may, di ba may Wailing Wall. Yun ay para sa mga Jewish. Yung Art of the Sepulchre, andyan po si Jesus Christ. And then, yung mosque na yan ay pinaniniwalaan na lugar na kung saan po ay umakyat sa langit si Prophet Muhammad. Kaya sagrado po ang may area sa Jerusalem na sagrado po talaga sa mga Jewish, sagrado din sa mga Muslim, sarado din sa Kristiyano, sagrado. Traidor po sila, ginamit nila ang Gaza as their ward and bayad sila doon kahit mamatay sila kasi. Oo nga, pag halimbawa mamatay sila doon, hindi naman natin masisisi ang Israel kasi Israel, ang gawin nila is protect, but as much as possible, walang casualty, pero hindi maiiwasan. 'Di ba? Hindi maiiwasan. Actually, ang dami ko ding mga followers na nandyan sa Israel. So, hindi talaga Israel ang nag-una ng giyera. Kasi nga, nagalit ang Palestinian kasi gusto nila ibuuin kasi. Kasi, isang lupain yan, Palestine. Okay? Kaya lang, tao din ang mga Jewish. Kaya nga anong tingin nila kay Jesus Christ noon, nung pinako si Jesus Christ sa cross, tapos nilagyan nila ng Enre, Jesus Nazareno, hari ng mga Hudeyo. Yan ang nila, yan ang pagtingin nila. So para sa kanila, yung mga Jewish people ay walang kwenta. Di ba tingnan mo, ang mga Jewish people ay talagang magka-bloodline sila kasi nga pareho sila nang galing kay Jacob. Di ba? Si Jacob, galing po yan sa lahi ni Abraham. Kung titingnan natin ang genealogy sa Bible, from the Genesis, alam natin na ginawa ng Diyos ang tao, si Adan at saka si Eva. Diba? So nagkasala si Adan at saka si Eva, nagkaanak sila ng si Cain at saka si Abel. Hanggang sa dumating ng panahon na pinatay ni Cain si Abel. Yan ang unang murder na nangyari. So ang naiwan doon is si Cain. Okay? Kasi nga kinalugdan ng Panginoon ang offering ni Abel. Nagselos ngayon si Cain. Pinatay ni Cain si Abel. Ang naiwan, diyan po nanggaling ang tinatawag na mga lahi ni Noah. Diyan po sa lahi ni Cain. So hanggang sa dumating yung panahon, magka-bloodline sila kasi we need to refresh our na si Abraham ay father of all nation. May dalawa siyang anak. Okay? Ang anak niya kay Sarah si Isaac. Ang anak ni Hagar kay Abraham ay si Ismael. Nung time na matanda na si Sarah, nirekomenda ito
ni Sarah si Hagar. Si Hagar ay katulong. Okay? Pero without our knowledge, si Hagar ay hindi lang pala basta-basta yan na tao. Hindi pala yan siya slave. Siya po ay isang prinsesa na galing po sa Ehipto. Kaya tingnan mo, ang Egypt ngayon ay tinutulungan niya ang Palestine. Kasi alam nyo kung bakit, diyan nang galing ang lahi. No? Magkaano yan sila? Kasi nga si Hagar ay Egyptian woman. Prinsesa siya ng Egypt. So ang anak niya si Ismael, yung nang-agaw ng basbas mula kay Isaac. Kasi si Isaac, yun siya dapat ang offering ni Abraham as a sign of covenant. Okay? So ang nangyayari, pinigilan ng Panginoon si Isaac nakatayin niya, si Abraham nakatayin niya yung kanyang anak. Kaya nung lumaki ng lumaki, inagawan po ito ng atensyon or inagawan ng pagkakataon si Isaac na magiging pinuno dahil po sa nilinlang ni Ismael, si Abraham. Kaya nagkahiwalay ang kanyang landas. Ang nangyari doon, dyan po si Ismael, dyan po nanggaling ang 12 tribes of Israel. Okay? So hanggang sa dumating yung panahon na si Jacob, hanggang sa si Joseph naging gobernador ng Ehipto, na kung saan ay itong si Joseph ay anak ni Jacob. Okay? Na kung saan yung silosan din ng kanyang mga kapatid. Nilagay nila sa balon. So ngayon, binenta, kinuha at ibinenta hanggang sa napunta si Joseph sa Ehipto. Nakulong si Joseph, naging katulong si Joseph, pero mayroon siyang special skills na binigay sa kanya ng Panginoon ni Abraham. Okay? So ang nangyari, nabighani sa kanya ang Pharaoh sa kanyang skills dahil walang makakapag-interpret walang makapag-interpret ng what they call this, panaginip ng Pharaoh. So ang nangyari is, andyan lang pala si Joseph. So mayroong 7 baka na mataba, mayroong 7 baka na malusog. So in-interpret na 7 years of bounty and 7 years of famine. So dahil si Joseph ang naka-interpret ng panaginip ng Pharaoh, binigyan siya ngayon ng posisyon. Ang alam natin, ang posisyon ay governor. Pero mas mataas pa, meron pa po siya tinatawag na ambassador. Second to the Pharaoh. Second to the rank sa Pharaoh ang kanyang hanggang sa tinulungan niya ang kanyang mga kapatid. So, malapit ang mga si Joseph sa Egyptian kasi Egypt ang nagbigay sa kanya ng tinatawag na kapangyarihan. So hanggang sa sumibol, dumating si Moses hanggang sa si Moses ang nagpalaya ng mga Israelites mula po sa Ehipto na kung saan si Joseph ay inampon. 'Di ba? Inampon siya. So, ang nangyari hanggang sa pinalaki, 'di ba? Pinaanod siya sa ilog. So, nang lumaki si Joseph, hanggang si Moses, hanggang sa siya po ang binigyan ng authority ng Panginoon na ipaalam sa Pharaoh ng Ehipto na walang ibang mas makapangyarihan na Panginoon kundi yung Panginoon ni Abraham. So, yung time na yon hanggang sa umalis, pinalaya, 'di ba? Nagkaroon ng Exodus. Okay, nagkaroon ng Exodus from Egypt going to the Promised Land, Israel. Okay, andyan na ang Kanaan, andyan yung Garden of Eden, andyan yung Gethsemane. So hanggang sa time na yon, naniniwala sila kay Moses. Kaya lang si Moses kasi, mayroon siyang kasama kapatid na si Aaron. Ang nangyari, nung nagtawid na sila sa dagat, kaya nga makita diyan sa 10 Commandments, ang nangyari is, hindi sila makapaghintay kasi si Moses, umakyat siya sa bundok Sinai. Okay, sa Mount Sinai, dyan sa sa bundok. So ngayon, hindi po nila natiis, gumawa sila ngayon ng Diyos-Diyusan. Gumawa sila, inipo nila lahat ng ginto at ginawa nilang parang bull. Okay? So yun ang kanilang ginawa. Nagdaan sila sa prostitution, o kung ano-ano lang na mga ginagawa nila na mga kabulastugan, kamanyakan, hanggang sa nagalit ngayon itong si Moses at tinapon niya yung bato ng 10 Commandments. Okay? So yun yung mga story.
Pero sa totoo lang, may mga bloodline sila kasi nga, itong lahi ng mga Jewish na ito, na talagang galit na galit ang Palestinian kasi isa lang po sana yan noon. Ayaw nila na mahiwalay. Nagkaroon po kasi ng mga division, may Abrahamic code pa nga, no? So kung titingnan natin, but you know what? All of them, all of us are brothers and sisters. Okay, kasi nga, kahit nga si Ismael at saka si Isaac ay magkapatid. 'Di ba? Nakita nyo, si Ismael at saka si Isaac ay magkapatid. Ang lahi ng mga Islam ay nanggaling sa lahi ni Ismael. Kaya ipinaglalaban. Kaya nga kasi si Ismael, ang nanay niya, Egyptian. Okay? So, itong mga Egyptian, nagkaroon din sila ng tinatawag na parang naghalo-halo na, no? So kaya lang nangako ang Panginoon, makasalanan ang Israel, may mga makasalanan, maraming kasalanan. Pero andyan po ang tinatawag na nandyan pinako si Jesus Christ. Andyan unang nagalit si Jesus Christ dahil ginawa nilang bintahan ang bahay ng kanyang ama, no? Diyan sa Israel, andyan yung Torah, andyan yung Art of Covenant. Sa mga Muslim, ang pinaka religious figure nila dyan, yung dyan sa may Dome of the Rock, na kung saan pinaniniwalaan na dyan po nangyari ang pag-akyat ni Prophet Muhammad sa langit. Okay? Sa Judaism, andyan naman yung mga Jewish believers and Christian, andyan din yung Christ believers. So, malalim. Pero kung titingnan ninyo, hindi pa natalo ang Israel sa kahit na anumang laban. Dahil, yan po ay promised land. Hindi ibig sabihin na promised land, puro bounty. No? Okay? Yan hanggang ngayon, matitikman pa rin ng mga taga-Israel ang kaparusahan ng kanilang mga kasalanan. Pero hindi sila pababayaan ng Panginoon. Kaya tingnan mo, hindi po sila natatalo kahit sa anumang laban. Ang mangyari po dyan is, dahil sa paghiganti ng Israel, marami ang mapaapektuhan. Sibilyan, walang magawa ang Israelites kundi bombahin ang lugar na kung saan kinukutaan ng mga Hamas. Ang style ng Hamas ay nagkukubli sa mga sibilyan. So, naintindihan ninyo? So, ganun. Kaya nga, hindi ito politika. Okay? Hindi ito politika. Labanan ito ng dignidad. Labanan ito ng redemption of what we call this, identity. So, dyan sa Israel, yan ang bayang hinirang ng Diyos. Ang Diyos, hindi lamang po yung God the Father ng Christian. Okay, pag sinabi nating land of promise, holy land, hindi lang po yan siya pananampalataya ng mga Kristiyano. Kung di pananampalataya din yan siya ng mga Jewish people, na mga Judaism, okay, naniniwala sa Judaism, at the same time, Islam. Kaya nga sinabi nila na land of promise dahil nandyan po ang Art of the Covenant. Okay? Andyan din po ang pag-akyat ni Prophet Muhammad sa langit. Ang mga Muslim naniniwala po dyan. Okay? Yan ay kahalagahan ng Israel. So, ang possible na magiging kalaban ng Israel, mo, Egypt. Ang magiging kalaban ng Israel dyan ay Iran. Okay? Arab countries. Yun ang magiging kalaban ng Israel. Dahil sa kanilang pagka-pride. Nakalimutan nila na magka-bloodline sila. No? Kasi nangako man sa mga Israelites ang Panginoon. Nangako man sa mga Muslim ang Panginoon. Nangako man sa mga Judaism ang Panginoon. Kaya land of promise ang Jerusalem. Okay? Ang Israel. Andyan po ang land of promise. Andyan din ang sakripisyo ni Jesus Christ sa mga Christian nangyari.
Diyan din nangyari ang Mother Dolorosa na kung saan yung pagpasan ng cross ng Panginoon at diyan din nangyari yung paglagay ni Santa Veronica ng kanyang panyo para magkaroon ng tinatawag na reflection sa di ba naalala ninyo may cloth na kung saan ay merong dugo ni Jesus Christ dahil diyan po nakahulma. Diyan nangyari ang Mother Dolorosa. Andyan din nangyari yung paglalakbay ng Panginoon papunta sa Golgotha. Okay, na kung saan ipinako sa cross. Dahil yung Jerusalem, yung ano na yan, sakop yan ng Roman Empire. Ang noon, Ottoman Empire, Roman Empire, nung nabagsak ang Ottoman Empire, nawala ng kapangyarihan. Kasi ang relihiyon ng Ottoman Empire is Islam. Nung bumagsak ang Ottoman Empire, naghiwalay itong Israel. Hinati ito. Okay? Kaya nga mayroon siyang tinatawag na yung Gaza, dyan po sa Israel yon. Yung West Bank, okay, andyan po sa tinatawag na Palestine. No? So, pati ang Lebanon, magsasali yan. Sasali yung Lebanon kasi may mga personal interest yan sila pagdating sa identity. No? Kasi hindi lang po religion, hindi lang politika, kundi yung pinagmulan. Noon talaga guys, wag na kayong magtaka kasi kahit noon pa man, ang mga magkakapatid talaga ay talagang nag-aaway talaga. Dahilan po sa selos. Biblical kasi yan. No? Hindi ako mahilig magbasa ng Biblia, pero ang unang krimen na nangyari sa mundo ay nangyari sa magkakapatid. Kung basahin ninyo ang Biblia, hindi ako nagbabasa ng Biblia, pero kung binasa ninyo ang Genesis, ang unang nilalang ng Diyos ay si Adan. Okay? Kinuha niya ang isang tadyang ni Adan at doon nahulma si Eva. Okay? At doon nangyari ang kanilang unang pagkakasala sa Panginoon dahil kinain nila, pinakialaman nila ang tree of knowledge. Because when they eat the tree of knowledge, they will become powerful than God. Except mag-create. Okay? But they can perform kung ano ang power ng Panginoon, but they cannot create. Because only God can create. So, ang nangyari doon, nagkaanak si Adan at saka si Eva dahil sa kanilang pagkakasala. So, kung titingnan ninyo, kaya wag na kayong magtaka kung ang mga magkakapatid nag-aaway-away, nagpapapatayan dahil sa pera, dahil sa lahat. Kasi nga, noong unang panahon pa lang talaga biblical, ang unang murder na nangyari, noong nagkaroon ng selos, si Cain kay Abel. Si Cain at saka si Abel ay magkakapatid. Anak po yan ni Adan at saka si Eva. Yan ay ang bunga ng kanilang pagkakasala. Okay? Kaya nga tayo ng mga Christian, naniniwala tayo that we inherited the mortal sin commit by Adam and Eve. Nung dinefy nila ang utos ng Panginoon na huwag niyong galawin ang tree of knowledge. Because when you eat that, you will be able to know the good and the bad. Because of curiosity, kinain nila, that is hanggang sa nagiging bukas ang kanilang kaisipan kung ano yung tama at saka mali. Hindi sila pinatay, kundi ang kanilang parusa ay maghirap sila, magbungkal sila ng lupa para makakain sila. Okay? So, nagkaanak sila, go and multiply. Nagkaanak sila kay Cain at saka kay Abel. Nung dumating na yung punto na magkaroon sila ng offer, nag-offer sila sa Panginoon, itong usok na inoffer ni Abel ay diretso sa langit. So, ang symbolism noon ay na kumbaga kinalulugdan ng Panginoon ang offer ni Abel. Itong si Cain naman ay hindi. Kaya nga anong ginawa? Pinatay niya ang kanyang kapatid. Okay? Kaya nga yung lahi ni Moses, nanggaling po yan sa lahi ni Cain. Lahi tayo ng mga makasalanan. But God give us an opportunity to repent. Kaya mayroong tinatawag na faith, healing, repentance, and forgiveness. So nung dumating na yung panahon guys, hanggang sa
sa panahon naman ni Noah, okay, na kung saan nangyari ang 40 days and 40 nights na pag-ulan at bumaha at tinawag si Noah na baliw dahil itong si Noah ay gumawa ng bangka o arka ayon sa utos sa kanya ng Panginoon na gumawa ka ng arka sapagkat lilipulin ko ang lahat. Kung sino ang maniniwala sa iyo, okay, at gawin mo, makukuha ka ng mga hayop na pares, babae at saka lalaki, at ipapasok mo sa arka. Okay? Ang hindi maniniwala sa iyo ay makakatikim ng kanyang parusa, o ang aking kaparusahan. Kaya tinawag nila si Moses na baliw. Kahit kamag-anak ni Moses hindi naniniwala sa kanya. Okay? Ang nangyari is bumaha ng bumaha. Okay? So, ang nangyari, ang nakaligtas, yung umakyat lang sa arka at sumunod sa utos ni Noah. Okay? Ang nangyari naman ngayon, doon sa mga lahi ni Noah, nagkaroon naman ng hindi pagkakaunawaan. Okay? So, pero, sabi ng Panginoon, hindi ko na. Kaya nga may Ark of the Covenant. Kaya nga ang symbol ng hope is yung rainbow. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko na po lilipunin ang tao. So yan. Okay? Kasi natuto na yung Panginoon. So ang ginawa niya, nagkaroon ng covenant. So yung rainbow na yan, it symbolizes pag-asa or hope. Pero tingnan nyo guys, kung titingnan nyo yung Bible, ang magkakapatid ang nagpapatayan, nag-aaway-away. So that is biblical. Okay? Kaya yung nangyari sa Israel at saka sa Palestine, they are all brothers. Bloodline yan sila. Kaya lang, tinawag nilang mga Hudeo, mga walang kwenta. Kaya nga kasi si Jesus Christ, tinawag din nilang Hudeo eh. Kung sa term natin, Jewish. No? Pero, hindi po tinanggap ng mga Jewish na hari siya ng mga Hudeo, si Jesus Christ. Okay? Kasi ang nagpapako kay Jesus Christ ay mga Jewish. 'Di ba? Tingnan mo mga pari, mga iskriba. Oh, yung nagpapenitensya kay Jesus Christ ay mga Jewish. Okay? Kaya nga tinawag nila si Jesus Christ na ng mga Romans, okay? Kasi during that time, nagkataon na parang nagbakasyon ata si Herodes at saka si Poncio Pilato. Oh, panahon na 'yon, ang emperador ay ang leader ay si Caesar. Oh, sa panahon na ipinako si Jesus Christ, ang gobernador ata noon ay si Poncio Pilato. Oh, kaya si Poncio Pilato naghugas kamay. Oh, tinanong niya yung mga tao, ano ang gagawin niyo dito? Oh, ipako siya sa krus, ilansang siya sa krus. Sabi nila, Jewish people yung mga nagsisigaw. Pero si Jesus Christ ay hindi Jewish. Pero ang sabi ng Romans, kasi pinanganak si Jesus Christ sa Nazareth. 'Di ba? Ipinanganak si Jesus Christ ay sa Nazareth. Kaya tinawag siya na Jesus Nazareno. Nung pinako na siya sa cross, okay, ang nakalagay Enre, Jesus the Nazarene, King of the Jews. Yun ang nakalagay. Kasi during that time, Jewish people and at the same time, Romans. Kasi napasa ilalim ang Jerusalem sa Roman Empire. Kaya nga sabi nga, doon nangyari ang kasabihan na ang kay Caesar ay para kay Caesar, ang sa Diyos ay para sa Diyos. Sabi nga nila, 'di ba, ikaw totoo ba na ikaw ay hari ng mga Hudeo? 'Di ba? Yan ang sinabi nila kay Jesus Christ. So marinig niyo yan kapag Holy Week, no? Ikaw ba ay hari ng mga Hudeo? Anong sagot ni Jesus Christ? Sinabi mo. O, 'di ba? Ikaw ang nagsabi. Kumbaga ikaw ang nagsabi, hindi ako. Pero ang mga Jewish people,
hindi nila inacknowledge si Jesus Christ as their king. Kasi nga, rebelde ang tawag nila kay Jesus Christ. Blasphemy, sapagkat they don't believe that Jesus Christ is a Messiah. Okay? They believe Jesus Christ as a prophet. Yan ang paniniwala ng mga Muslim. That Jesus Christ is a prophet, not a Messiah. Okay? They don't believe Messiah, even though proclaim na ni Juan or John the Baptist na kung saan ay binanyagan niya si Jesus Christ sa River of Jordan. Kaya nga isa pa sa mga andyan yung Jordan, andyan yung Egypt, andyan yung Lebanon. Di ko lang alam kung magkalapit sila ng Ang Iran guys is ganito. That is what they called Old Mesopotamia. Old civilization na kung saan may claim din that the Garden of Eden ay nasa what we call this Iran. But may account that the Garden of Eden are in the Israel. Okay? Kasi po, ang Garden of Eden and Garden of Gethsemane. Ang Garden of Gethsemane, diyan po nanalangin ang Our Father, si Jesus Christ, that time na kung saan ay ipinagkalulo siya ni Judas Iscariote, na kung saan sa pamamagitan ng pilak na binayad sa kanya ng mga Pariseo, hindi pala iskriba, mga Pariseo. Yung mga Pariseo na yan yung mga leader ng simbahan. Natitreten sila kay Jesus Christ sapagkat gumagamit si Jesus Christ ng mga parabol. Natitreten sila at nawawalan sila ng power. That is the reason why na sinuplong nila, okay, si Jesus Christ. At ginawa nila ng kasalanan. Kaya nung Passover, okay, nagkaroon ng Last Supper, alam ni Jesus Christ kung anong mangyari sa kanya, ipagkalulo siya ni Judas sa pamamagitan ng isang halik. Kaya sabi ni Judas, kung sino ang halikan mo, sino yung halikan ko, yon ang dakpin ninyo. At yan yon nagpakilala ng Messiah. But before that, kasali pa si Judas sa Last Supper. So sabi ng Panginoon, ano pang hinihintay mo? Hinihintay ka na makasama mo sapagkat ang mangyari ay dapat mangyari. Alam ni Jesus Christ na si Judas ang magkanulo sa kanya. Hanggang sa binili niya na ang simbahan, ang iglesia na kanyang tinatag, ang kanyang misyon kay Peter. Na kung saan, alam ni Jesus Christ na pagdating ng 3 tilaok ng manok, ipanginwala din siya, i-ignore din siya. Kaya yung time na, di ba ikaw ang kasama ni Jesus Christ na Messiah? Nagtilaok ang manok hanggang sa sinabi ang hindi. Hanggang sa naglakad siya ng naglakad. Okay? Kasi nangyari kung ano ang mga dapat nangyari. Kaya yung nangyari sa Israel at saka sa Palestine, mahaba-haba na istorya yan. Okay? May bloodline yan sila because of pride, honor, dignity. Okay? But you know what? Israel is what we call the land of promise. Not because andyan yung Christianity, but nandyan ang 3 pinakamalaking relihiyon. Hindi sa bilang, kundi yung talagang old, no? Andyan yung Judaism, andyan yung tinatawag na Christianity, at saka ng Islam. Kaya holy yan para sa mga Judaism, mga Jewish people. Okay, holy yan. Okay? Kaya tingnan mo yung Pilipinas. Malaki ang utang na loob ng Israel sa Pilipinas. Kasi nga isa ang Pilipinas sa tumulong upang maging state itong Israel at dineclare na capital city ang Jerusalem. Wherein ang Jerusalem, andyan yung Dome of the Rock, center of the 3 biggest religion in the world, Judaism, Christianity, and Islam. Andyan yung Church of the Sepulchre. Andyan ang mosque para sa mga Muslim. Okay? So, andyan din po ang lugar kung saan pinako ang Panginoong Jesucristo sa cross
andyan din ang lugar na nangako ang Panginoon through the Ark of the Covenant sa mga Jews, kasunduan, at andyan din po ang lugar kung saan nag-resurrect, umakyat sa langit si Muhammad. O, kaya nga, holy. Pero, bakit ilang taon na, ilang ang dekada na, ilang ano na, hindi pa rin matalo-talo ang Israel? Ang kawawa kasi ang Gaza ngayon, guys, is ang kanyang population is almost 2 million. So, hindi gaganti ang Israel kasi susuportahan niya ang kanyang mga tauhan doon sa Gaza. Okay? Kaya lang, hindi talaga maiiwasan na madamay ang mga civilian sapagkat missile attack no? Ang pangit lang kasi sa Hamas, pati mga civilian, dinamay nila. No? Naniniwala sila kasi na in a form of jihad. Kaya nga na-disregarded sila as terrorists. Okay? Kahit ano pang mga pinaglalaban nila dyan. So, ganun ang istorya. Oh? Dyan sa inggit, sa selos, agawan ng teritoryo. Kasi buo yan under ang Israel noon sa Palestine. Lupain yan ng Palestine. No? Ang Palestine ata andyan yung Bethlehem. Okay? Na kung saan ay what we call this ipinanganak si Hesukristo. Oo, nung panahon naman ng kasagsagan na ipinanganak si Hesukristo, meron naman mga tinatawag na magi o yung mga scholar na sinusundan or mga astrologer. They are not the kings. Mga astrologers na kung saan ay sinusundan nila yung bituin upang dalawin nila, makita nila ang Misaya. Oh. So yon. So hanggang sa ang kwan nito is si Herodes, no? Yung dalawa kasi yung Herod dalawa yung Herod. Yung matandang Herod, yon yung talagang sabi niya, pag nakita nyo, balik kayo dito. Pero ang ginawa ng tatlong magi, hindi po sila bumalik. Okay? Umuwi sila sa kanilang lugar gamit ang ibang direksyon. Kaya galit na galit itong si Herodes. Kaya inutos niya na pagpapatayin yung 3 taong gulang hanggang pababa yung mga bata. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na Innocents Day. Doon po nanggaling yung pagselebrar natin ng Innocents Day. Okay? Na pinagpapatay sa utos ni Herodes yung mga bata 3 taon pababa. Because natitreaten siya sa isang bata na aagaw sa kanyang teritoryo. So, ganon. So, yan, si Jesus Christ ang habol nun. Diba? Maganda yung story. So, yun siya, guys, ang istorya, ang kwento. At ito pa, ang mangyayari po dyan ay magkakaroon po ng kampi-kampihan yan. Ngayon pa lang may intelligence report na talagang yung mga armas na ginagamit ng Hamas ay galing po sa North Korea. Which is, nasanksyon na po ng United Nations itong North Korea before pa kasi kilala ang North Korea ng pagbebenta ng mga armas. Nakita kasi sa kanilang founding anniversary, yung mga armas sa parade, yun pareho ang armas na ginagamit ng Hamas. Given yun, kasi ang Iran kakampi ng Russia. Ang Russia kakampi North Korea, China. So hindi malabo na mangyayari ang war of all nation against Israel. Okay? Pero unsa man kay may covenant ang God na hindi niya na napapalilipulin, no?
Pero nakakatikim ng parusa ng Diyos. Pag sinabing Diyos, hindi lang Christian ha. Pag sinabi kasing Jerusalem, pag sinabi kasing Israel, hindi po Christianity lang yan. Judaism, Islam, at saka Christian. Ang Palestine, malakas ang loob kasi wala mang Israel noon. Hindi nila ginagalang yan. Kasi mababa ang tingin nila sa mga Jews. Kaya itong titingnan ninyo, during the time ni Hitler, inubos ni Hitler, patay ang mga Jews. Yung iba tumakas. Nagkaroon ng genocide, nagkaroon ng Holocaust. Inubos, gustong pagpapasap. Kasi because Israel, Jews is the chosen people of God. Kaya lang, ang unang nagkalulo sa anak ng Diyos, mga Hudeo, mga Jewish people din. Because they don't have any idea how they love by God. Kaya tingnan mo, ang mga Israelites, sino ang instrumento para makaligtas sila sa Ehipto, sa pagkaalipin? Kasi mababa lang ang tingin ng mga... Kaya tingnan mo yung Egypt ngayon, kampi sa Palestine. Mababa ang tingin nila kasi sa mga Israelita. Diba? Israelites. Malaki kasi ang kasalanan ng Israel. Ng mga Israelites, no? Kasi nga dyan po ng yung mga immorality, lahat-lahat, but they are forgiven by God. No? Nagkaroon ng kasunduan, nagkaroon ng covenant. Kaya nandyan yung Ark of the Covenant. Kasi hindi nalilipulin ng Panginoon yung mga tao. Hayaan nila magdesisyon. So, ang nangyari po dyan, guys, is, kaya nga binigyan, kung ang Panginoon binigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ni Moses. Diba? Pinagpalit ni Moses yung karangyaan niya sa Ehipto. Kasi nga, di ba, nakaligtas siya, pinaanod siya sa ilog, inadapt siya ng tagapalasyo ng Pharaoh. So, ang nangyari hanggang sa lumaki siya, hanggang sa nagkaroon siya ng tinatawag na katungkulan. So, hanggang sa nabisto siya, no, na hindi po siya tunay na Egyptian. Isa siyang Israelita. So, ang nangyari, kinuha niya ngayon lahat ng kanyang mga dugo, nagkaroon ng tinatawag na Exodus from Egypt to lupang pangako, Israel, land of promise, Jerusalem. Di ba? So andyan sa Jerusalem, andyan yung Kanaan. Ang daming mga ano diyan, guys, ang daming mga what we call this, ang daming mga lugar dyan na makikita sa Bible. Okay, yung Holy Land. Kaya kung gusto mo, Jordan, part niyang Holy Land niya kasi dyan din si Jesus Christ bininyagan sa River of Jordan. No? River of Jordan ni John the Baptist. Kaya tinawag siyang John the Baptist kasi nga, hindi niya bininyagan si Jesus Christ sa tubig lamang. Sa tubig siya bininyagan, pero si Jesus Christ ay magbibinyag in a form of fire, Holy Spirit. Kaya nga 'di ba sa mga gusto mag-pilgrim sa Holy Land, dadaan ka diyan sa dadaan ka diyan sa Jordan, dadaan ka sa Israel, Egypt, part 'yan. Grabe, no? Grabe na mga istorya talaga sa Holy Land. Papaano kasi itong Hamas itong Hamas kasi na to bigla-bigla lang mag-atake. Tapos dinamay nila yung mga civilian. Di wala. No? Hindi man yan kalugdan ng Diyos. Diyos ko, pagpapatayin mo yung mga civilian. May mga kababayan pa nga tayo na mga nawawala.
No? So, maganda ang istorya sana. Kasi may mga bloodline yan. Patraidor kasi ang kanilang, ang ginawa ng Hamas. Patraidor. Imagine gumamit sila ng mga parachute. Tapos, ginulo nila doon yung music festival. So, tingnan mo yung mga senior citizen doon. Naku, Diyos ko, Lord. Oh. Sa Jerusalem, guys, andyan din yung yung Wailing Wall. O yung Wailing Wall na kung saan ipinatayo po yan 20 BC or before Christ. Pinakamatanda, no? 20 BC before Christ. Oh. Imagine, sabi ni Ma'am Leia, nandoon daw yung kanyang kapatid sa Israel. Parang delikado kasi ang center ng is sa Tel Aviv, no? Parang malapit lang yan sa Gaza Street. Ang sa Gaza Street ngayon, nag-aano sila, kung baga nakaka-apekto yun sila ng mga magutom na kasi syempre, no? Tapos diyan pa sa Israel, guys, sa may Jerusalem, diyan din yung pinakamatandang yung Dome of the Rock, yung pinakamatandang pilgrim sites ng mga Islam believers. Yan ang kuwan ng Israel. Kaya they cannot afford. Kaya pag halimbawa, kung sino ang unang makapagsira dyan sa Dome of the Rock na yan or sa center na yan, naku, Diyos ko, Lord Santissima, Dome of the Rock, yan ang pinakamatandang pilgrim site ng mga Islam. Pag nasira yan, naku, kasi yun ang protected area nila Tapos yung Church of the Sepulchre. O ibig sabihin niyan, andyan po ipinako si Jesus Christ. Para naman yan siya sa mga Christian. Diyan ang lugar kung saan pinako si Jesus Christ, sa Church of the Holy Sepulchre. Ang pinakamatandang pilgrim site ng mga Islam, andyan din yung Dome of the Rock. Tapos sa mga Jewish, sa Judaism, andyan din yung Wailing Wall na kung saan ipinatayo pa 20 before Christ. Imagine? Kung gusto nyo magpunta sa Israel at saka sa tingnan nyo, andyan din yung Gethsemane. Yung bundok na mga olibo, yung Mount Olives, andyan din. Naku, Diyos ko, Lord. Yung The Garden Tomb, andyan din. Andyan din yung City of David. Mount Zion, andyan din. Naku, Diyos ko, Lord. Kaya nga, hindi basta-basta sa Israel. Kaya lang yun, nagkaroon ng gulo, nagkaroon ng giyera, no? Sa patraidor na. Kaya nga, kapag halimbawa, guys, na gumanti ang Israel, talagang talagang magkakonek-konek yan. Ang US ngayon, kampi sa Israel. Itong Hamas na to, hindi naman ito laban supposed to be dapat ng Hindi ito laban ng Palestine. Laban ito ng mga armed rebel groups. Dapat na kung saan ay gusto nila bawiin, sakupin, ibalik sa Palestine. Medyo malayo siya doon sa Tel Aviv, Sir Glenn. Andun siya sa Dead Sea. Pero rinig mga pagsabog. Ngayon dinala sila sa mga hotel. Imagine that. Ano kaya yung andon sa Israel, kapatid ko? Imagine. Ano kaya ang mangyayari? Yung iba dyan ng mga kababayan natin, Diyos ko, siguro hindi talaga makakatulog. Okay? Mama Maricruz Hernandez, shout out. So those are the story. Maganda ang kasaysayan. No? Maganda. Ang problema lang kasi is because of personal interest. Kung tutuusin, hello Sir Dong,
Good evening. Kung tutuusin, ang nangyari sa Israel at saka sa ngayon, ang gera na ngayon, Hamas, political ano to eh. Yung nangyari, hindi to supposed to be dapat bansa sa bansa. Kaya lang, ang Iran nakialam. Why? Because, kung baga, they are bringing the name of Islam. Jihad. Oh? So, hindi dapat ganun. Kaya lang, syempre, ang nakatakda ay nakatakda. Ang mangyari ay mangyayari. No? Pero nangyari na yung panahon na 5 bansa against Israel. Natalo ba yung Israel? Hindi. Ewan ko lang ngayon. Kasi, nag-declared na ang Israel. Ginalanti ng Hamas. Oh. Yung Iran nga, patago nga na sumusuporta sa Hamas. May other wing pa dyan sa Lebanon. So imagine ang Israel na sa gitna. Tapos ang kalaban niya, kaliwa at saka kanan. Oh. So, ang bahagi na mag-aaway-away dyan, pag magpatuloy, Jordan, Lebanon, Egypt, Palestine, Israel, ano pa, Syria? Magkalapit lang yan, Damascus. Ano pa ba? Magkalapit lang. See? So, ganun kakulay ang kanilang labanan. Ganun kakulay ang kanilang ano. Kasi nga, they don't want, no? Ang problema kasi, civilian, inatake na nila. Bigla na lang sila umatake. But based on the news, 2 taon na nila itong Remember guys, ang Hamas ay mga militanteng grupo. So, hindi ko maintindihan na bakit militanteng grupo. Okay sana kung gobyerno to gobyerno. Ito militanteng grupo ito, yung mga rebelde ito. Imagine, aatakihin nila ang Israel, tapos suportahan pa. Nagbubunyi pa yung iba, hala, sige, gupain nyo yung Israel. Anong makukuha ninyo kapag yung Israel? Ang Israel na nahimik. Ni kailanman hindi naman sila nang aaway. Paano ngayon, ginalanti ninyo? Di ngayon nahirapan kayo. Tapos sabi ng Palestine, massacre attack daw. Anong ginawa ng Hamas? You did not condemn the action of Hamas while you condemn the action of Israelites or Israel to protect their territories, to protect their land, to protect their people. Of course, they will be forced to use their military power against Hamas na base sa Palestine. Kinakanlong nyo kasi. Nagpakawala kayo ng 5,000 rocket. Ngayon, gumanti ang Israel. Tapos sabihin ninyo, massacre? Nasa offensive kayo, nasa defensive ang Israel. Ano bang gawin ng Israel kapag nagde-defense? Di ba pasabugin din yung mga rocket ninyo? You targeted the place na kung saan sinasabing area ng kanilang military forces. Paano? Naunahan kayo ulit. Kaya yung sinasabi na wag mong gawin sa iba ang ayaw gawin ng iba sa iyo. Yan ang ibig sabihin noon. Imagine, anong gagawin ng Israel? Natural, sasalakay din sila. Sasalakay din ang kanilang mga armadong mga armed forces nila. Imagine, part pa ba yan ng utos ng Diyos? Na atakihin ninyo pati mga sibilyan? Siyempre, natural, ikaw yung inaatake. What do you do? Of course, gagawa ka ng counter-attack. Alangan naman na makatinganga ka ngayon. Ngayon, hindi nyo man pala makaya. Ngayon, nag-counter-attack ang Israel, nasira ang gusali sa Gaza. Ang Gaza ay pugad ng Hamas.
Ang gagawin dapat dyan ng mga sibilyan, sila na mismo magkitil ng buhay ng mga Hamas para matapos na. Maraming nagtatanong, sir, ano ba yan? Ano ba yung grupo ng Hamas? Bakit nila inaatake yung Israel? Yan ay isa sa Islamic Resistance Movement. So, ibig sabihin, grupo ng mga militante. Islamic Resistance Group. Kaya yung ibang mga Muslim na hindi nakakaintindi, nagpapasalamat sila. Kasi akala nila, pag pinatay ng mga Muslim ang mga Hudeyo, tatahimik ang mundo. Ang totoong Muslim, Islam believers, ayaw po sa giyera ng patraiduran. Hindi ka pwedeng mag-jihad. Kaya minsan nababasa ko, sumaya pa yung mga Muslim. Na kung saan, remember, 2007 sila din po ang nag-take over ng Gaza Strip. So once tinake over nila yung area, naggalat na po ang kanilang mga membro dyan. Remember, Hamas is what we call this Islamic Resistance Movement, mga militanteng grupo na kung saan sila po ay nag-take over ng Gaza Strip noong 2007. Kasi ang Palestine, hati po yan sa dalawa. Ang lugar na yan, hati po yan. May West Bank, mayroon siyang Gaza Strip. Ang West Bank nasa Palestine. Ang Gaza Strip nasa Israel. Noong 2007, tinake over nila to. So ano ibig sabihin ng take over? Kinontrol nila. Magtatanong kayo, sir, paano nabuo yan? 1987 itinatag. So noong First Palestinian Intifada o yung tinatawag na uprising. Nagkaroon ng uprising. So natatag itong Hamas na ito na militante na Islamic Resistance Movement, mga militant group. Nabuo ito noong 1987 na kung saan nagkaroon ng tinatawag na Intifada o yung kauna-unahang Palestinian Uprising. Pag-aklas. Na kung saan yung mga Palestino ay nagkaroon ng tinatawag na pag-alsa. Nag-alsa sila. Nag-rally sila. Kay Toto, good evening po. Nag-alsa sila, nag-rally sila, ito mga Palestine. Kasi itong Gaza na to, nakontrol ito ng Israel at yung West Bank. Nakontrol ng Israel. Ayaw magpakontrol ng mga ibang Palestinian sa Israel. So ang nangyari, dalawa, West Bank at saka Israel, Gaza, kinontrol ito ng mga Israelites. Kinontrol ng Israel. Kaya nag-alboruto ang ibang mga Palestino. Andyan na. Hanggang sa nabuo noong 1987, ang Hamas, isa sa mga, kasi ang Palestine, guys, is Arab country. Palestino, mga Islam believers. So bakit nagtatag sila ng Hamas? Ang layunin ng grupo na to ay ang mapalaya ang mga Palestino. Kasi bumaliktad at mabawi daw kuno ang kanilang mga lupain. Paano? Maraming mga bansa katulad ng United States of America katulad ng United Kingdom, katulad ng Canada, yan yung mga bansa na kung saan nagbigay ng idea, nag-declare sa mga Hamas
na terrorist organization. Nagets ninyo ha? So, noong 1987, nagkaroon po ng tinatawag na Palestine Antifada o yung tinatawag na uprising. Yung unang pag-aklas ng mga Palestino dahil po kinontrol ng Israel ang West Bank at the same time Gaza Strip. O ngayon, gusto nila na mabawi, gusto ng mga Palestino, ng ibang mga Palestino na mabawi, na maging malaya sila. Ang nangyari is gumawa sila ng isang grupo. Tinawag nila na Islamic Resistance Movement. Mga militanteng grupo. Kasamaang palad, dineclare sila ng United States of America, United Kingdom at Canada bilang mga terrorist organization. So kung terrorist organization ka, anong masama yung imahe mo? Kasi inaatake nila yung Israel sa matagal ng panahon. Maraming mga sibilyan ang nadadamay. Hindi man to sundalo ng Palestino, militanteng grupo man to. Dapat kasi sa Palestine, kinontrol nila to. Kasi mayroon mang pag-uusap. Kaya lang pinayagan ng gobyerno at sinuportahan pa ng Iran. So ang Iran ngayon under investigation ng United Nations because sa pakikipagsabwata nila sa Hamas na tinuturing na terrorist organization. Mas lalo ngayon nalagay sa kontrobersiya sapagkat ang mga armas na ginamit ng mga Hamas nung pinasok nila yung Gaza Strip na kontrolado ng Israel, armas galing sa North Korea na kaalyado ng Russia, kaalyado ng Iran, kaalyado ng China. So itong mga Hamas na ito ay ang umaatake sa grupo sa Israel sa matagal na panahon. Gets? Hanggang sa dumating yung point na sumiklab ang civil war sa Palestine. So kailan ito nangyari? Nangyari itong civil war na to noong 2016. Sa kasamaang palad, natalo ang Fatah sa eleksyon. Nanalo nang matalo ng Hamas ang grupong Fatah sa eleksyon. Noong nagkaroon ng civil war 2016 at 2006, nagkaroon ng civil war sa Palestine dahil itong Fatah group na to ay tinalo sila ng Hamas. Kasi dalawang to sila Nagkaroon din ng faction. May Fatah at Hamas. So kasamaang palad ang Fatah natalo sa eleksyon ng grupong Hamas. Sapagkat di sila magkakaintindihan, di sila magkakasundo. Dalawang faction dyan, yung Fatah at saka yung Hamas. So ganun kalalim. Kaya ang nangyari doon, naging kontrolado ng Hamas ang Gaza Strip. Na kung saan ngayon nakaranas ng problema dahil walay kuryente. Limitado ang supply ng pagkain. Naturalmente, ang strategy ng Israel, hindi po bibigyan ng supply. Sapagkat ang Gaza ay under control ng Israel. Ang ginawa ng Hamas, tinik over nila, pinasok nila ng patraiduran. O ngayon, tingnan mo, daming hostage. No? Tapos itong Fatah naman to, na natalo ng Hamas sa eleksyon, kinontrol naman nila ang West Bank. Nasa Fatah ang West Bank, nasa Hamas ang what we call this Gaza Strip.
So, pag sinabi natin ano yung Gaza Strip, yan ay yung makitid na lupain, tahanan ng mahigit 2 milyon katao. Oh, makitid na lupa. Imagine, tingnan natin kung gaano kakitid. Oh, so yun ang dahilan ng kanilang away. O syempre, naturalmente, we are being affected because tataas na naman po ang mga pangunahing bilihin at magiging dahilan naman ito ng tinatawag na inflation or global inflation. So, klarong-klaro yan ha. Yun ang genealogy ng kanilang awayan, guys. Para mga brotherhood nila, no? Kasi ang gusto talaga nila, burahin talaga sa mapa ang Israel eh. Hey, paano mo yan? Paano mo yan Paano mo yan walain sa mapa? Naku, pwede ba yon? Kaya guys, noong 2007, nagkaroon sila ng mga blockade, ang Israel, nagtayo ng mga land, air, and sea blockages, no? Para hindi na sila maano ng Hamas. No? Kasi, siyempre, protektahan din nila, gusto din nilang protektahan, no? Kaya nung 2000, shout out Abraham Venus, ilo sa aking estudyante. Kaya nung 2007, ang Israel ay nagtayo sa paligid ng Gaza ng mga air, land, and sea blockade para may proteksyon ang Israeli sa Hamas. No? Ayan. Pero guys, ano ba talaga ang punot dulo ng alitan ng Palestine at saka ng Israel? Yan ay ang pag-aagawan ng tinatawag na teritoryo. Na kung saan late 1940s pa, nagkaroon ng talagang matinding labanan yan, sumiklab yan. No? So, ayon po sa isang professor, isa sa mga mandato ng United Nations ay mag-create ng tinatawag na homeland para sa mga Jewish people. Kasi 'di ba tandaan niyo, homeless ang Jewish kasi nga 'di ba, pinagpapapatay ni Hitler way back before pa World War I. So ang United Nations nagkaroon ang isa sa mga mandate ng United Nations na mag-create ng tinatawag na homeland para sa mga Jewish people. So masama ba 'yon? Hindi naman siguro. So, 'di ba? Kasi tingnan mo naman ang nangyari noon. No? Nung World War II pala, nung World War II, nagkaroon ng tinatawag na, Diyos ko, atrocities. Yan ang kinumit ng Nazi Germany. Ay, Diyos ko, ilang milyon-milyon na mga Jewish people ang nawala ng buhay. No? Kaya noong 1947, nagkaroon po ng ipinasa ng United Nations noong 1947 ang Resolution 181 na kilala bilang what we call this? Noong 1947, United Nations Partition Plan. United Nations Partition Plan. Ano ibig sabihin? Hatiin. Kasi nga ang layon, isa sa mga mandato ng United Nations is ma-provide ng lupain ang mga Jewish. Kasi di ba pinalaya sila, pinatay sila yung mga lahi nila? Kaya nga nagkaroon ng pagtatakda na paghiwalayin, paghiwalay ng Palestine. So siyempre, kapag ihiwalay mo ang Palestine, may inclination niya na maghihiwalay ang Arab at ang mga Jewish. So mayroong Arab state at mayroon ding Jewish state. Based sa mandato
ng United Nations. Kaya noong 1947, itinakda nila ang tinatawag na United Nations Partition Plan. Kaya lang nag-react itong Palestine. Tinutulan ito ng mga Palestino dahil mas malaki okay, ang itinakdang lugar para sa mga Jewish state kaysa sa Arab state. Unti-unti na ninyong naintindihan, no? Mag-research na lang kayo para malaman ninyo, no? So, noong 1940s, isa sa mga mandatos, okay, ng United Nations is to create a Jewish state or lugar para sa mga Jewish. So, noong 1947, nagkaroon po ng plano at inatakda nila yung United Nations Partition Plan na paghiwalayin ang Palestine. Hatiin ang Palestine ba? So, ngayon, ang nangyari, ayaw ng ibang mga Palestino. Kasama na yan ng mga Hamas. Yung Islamic Resistance Movement. So, noong may tatag na ang estado ng Israel, nagkaroon na ng Israel State. Kailan? 1948, nagkaroon ng Islamic State. At isa ata ang Pilipinas sa bumuto din. Okay? Nung may tagang estado ng Israel, ito ay inatake ng koalisyon ng Arab State. Kasi ayaw ng ibang mga Palestino na hatiin ang Palestine, pero bakit mas malaki ang napunta sa Jewish State kaysa sa Arab State? Kaya nung itinatag ang Jewish State, ang Israel, noong 1948, gumawa naman ng resistance itong mga Arab State na to, nagkaroon sila ng tinatawag na koalisyon. Ibig sabihin, nagkasundo ang mga Arab State na kung saan yan ay binuo ng binuo ng Jordan, binuo ng Lebanon, binuo ng Egypt, binuo ng Syria. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Yan ang koalisyon ng Arab State na umatake sa Israel. Okay? So, kumbaga, galit sila. Ang pinagbintahan nitong mga Syrian, Lebanese, Jordanese, ano pa ba dyan, no? So, galit sila, no? Mas malawak pa ang sakop na teritoryo ng mga Israelites kumpara sa mga Arab. Ganon. Galit sila, pinakita nila, kaya nagkaroon sila ng tinatawag na koalisyon. Kasi ang Israel ngayon, ang tuturing pa rin ng Palestine is Palestine homeland. No? So, yan ang mga nangyayari. Pero, syempre, kumbaga kung titingnan natin, meron siyang away noong 1967, 1973, nagkaroon ng de facto control ang Israel. So, nagkaroon sila, no? Pero kung titingnan nyo, pati nga si Donald Trump, no? So, sa Gaza Strip, sa West Bank, iniagrihan ng United Nations na magiging lupain ng Arab-Palestinian. Okay. Vivian Mera, Nuevo, hello. Yung Gaza Strip at saka yung West Bank. Sa punto ngayon, ang West Bank na ang Gaza napasok na ng mga Hamas na kung saan kontrolado yan ng Israel. So, marami. Itong matagal na panahon na itong Hamas. Matagal ito. Kasi tinatawagan sila ng mga Islamic Resistance Movement. Kasi naniniwala itong mga Hamas na ang mga Israelites, ang lupain ng Israelites ay nasasakupan yan ng Palestino. Nasa kanila yan. Kaya lang, because of United Nations, pinatupad lang nila yung mandato nila na mabigyan po ng homeland ang Israelites. Pero kung tutuusin, paano pinalayas? Bakit po nawala sila dyan?
Andyan niya talaga sila. Israel, Jerusalem, andyan na yan. Na kung saan, sakop noon yan ng Ottoman Empire. Pero, nagkaroon po yan ng pagbagsak ng Ottoman Empire. No? Ang Jerusalem, or ang Israel, ay napasakop sa Roman Empire. Kaya nung namatay sa panahon ni Jesus Christ, Christ era, under na sa Roman Empire ang Israel. Na dating kontrol ng Ottoman Empire, na pinaghugutan ng lakas ng mga Palestine. Kasi Arab man yung mga Ottoman. Okay? Kaya galit na galit ang mga nagalit na galit yung mga yung mga Palestinian kasi syempre andyan na yung socio-political capital kasi nila yung Israel. Okay? So nagkaroon ngayon ng violence due to the frustration of Hamas. So itinuturing na pinakamatinding pag-atake ang pagsalakay ng Hamas ngayong taon, no? Sa Israel. Kasi hindi po nakaka-prepare. Kasi pag maubos na yung rocket, baka nuclear nang gagamitin nila. Kasi imagine, ang ginamit ng Hamas is 5,000 rockets. Inatake nila sa Israel. Kaya maraming din, may mga kababayan din tayo na nawawala. Tapos guys, ang isa pa dyan, kasi may mga boundaries, ang ginawa ng Hamas, binuldos nila yung mga boundary ng Israel at saka ng Palestine. Kaya kung makikita ninyo sa video, napasok nila. Yung iba, napasok nila sa pamamagitan ng paglipad gamit ang parachute. So, sabi ng mga Hamas, ito daw ang kanilang ganti sapagkat 16 years na nagkaroon ng barikada ng Israel, naghiwalay sa Gaza. Gaza Strip. So sabi ng Hamas, ito yung aming ganti. Kaya ang ginawa nila, binuldos nila yung boundary ng Gaza at saka ng Israel. Saka doon nagkaroon din sila ng pagsalakay. So yung mga pag-ataking ginawa ng Israel sa mga nagdaang taon, yan. Kasi inatake din ng inatake kasi ng Hamas ang Israel ngayon na October 7. Marami, almost 1,000 ang namatay. 'Di ba? So iba senior citizen, iba mga bata. Pero ang mangyari po diyan talaga ay hindi po pa yan siya matapos. Dahil po sa kanilang mga socio-political agenda. Kaya nga galit talaga. Kung tutuusin legal man. Kasi kung biblical ang pag-uusapan, talagang may sariling identity na talaga ang Israel. At saka Jerusalem. The problem is, ayaw pumayag ng mga militanteng grupo. Yung militante kasi. Ang naglalaban nila, but they are not representing the government. But the problem is, sinusuportahan sila ng gobyerno. At nakisali din yung ibang mga bansa. Hindi naman armed forces ng Palestine ang Hamas. Militanteng grupo sila. So if you are not an armed forces of
your country, tapos nag-declare ka ng war sa isang bansa, that is a terrorism. Militanting grupo, that is a form of terrorism. Dapat, Palestinian government will not tolerate this one para uminog ang negotiation. The problem is Iran also participate. There are some accusation from United Nations dahil minamanmanan ng Iran that number one supporter ng Hamas. At may counterpart pa sa Lebanon. Kaya umatake din yung mga taga-Lebanon kasi nga noon ginira man ng Lebanon, Syria, Jordan, okay? Ang Israel, yan ang tawag sa kanila is Arab Coalition. Arab State Coalition against sa Israel. Oh, the problem is hindi din sila nanalo. Egypt kasali yun. Egypt, Syria, Jordan, Lebanon. Oh, yan ang mga Arab Coalition attack the Israel. Sa kadahilanan lamang na bumuo ng agreement o itinakda ng United Nations na dapat bigyan ng lupain itong mga Jewish na to para bumalik sila sa kanilang kasi nagkawatak-watak sila nung pinapatay sila ni Hitler. Okay? During 19 something, nakalimutan ko lang. No? Yun ang nangyari. So, nabalik na yung mga Jewish na pagkasunduan, kasi sa mga mandato guys, uulitin ko, na United Nations ay mabigyan po ng lupain or ng mapuntahan itong mga Jewish people. So, nagalit ngayon ang mga Palestinong grupo, like for example, Hamas, because mas malaki pa daw ang napuntang lupain sa mga Jewish kaysa sa mga Arab. Kasi itinakda nung na ipaghiwalayin ang Arab at saka ang Jewish. So, ganun kalalim. Huh? So, tingnan natin, antabayanan natin kung anong mangyayari sa issue ng Israel at saka ng Palestine. But, Israel is land of promise. Because, andyan po ang sentro ng pag-akyat ni Muhammad sa langit, dyan po sa Dome of the Rock. Yan ang pinaniniwalaan ng mga Muslim. Holy din yung Wailing Wall, at tawag yan, yung pader, ayon, na dinadasalan ng mga Judaism. And then, andyan din po yung the Church of the Holy Sepulchre na pinaniniwalaang dyan po ipinako si Jesus sa cross. Dyan din nangyari ang Mother Dolorosa. Okay? Andyan din yung Gethsemane. Andyan din yung Garden of Eden, Garden of Gethsemane. Andyan din yung Mount Zion. Mosque of Omar. Kasi the entire Middle East was under Ottoman Empire during the time. But there are part of the Ottoman Empire na napunta sa Roman Empire. Isa po dyan ay ang Jerusalem, Israel. Palestine is under sa Ottoman Empire yan. Kasali pa dyan yung Arab country. Pero imagine mo, no? Nagkaroon ng koalisyon para lang talunin ang Israel pero hindi pa rin sila natalo. Ang kawawa ngayon dyan, guys, is sa Gaza Strip na binubuo ng 2 million population. So magsisimula po yung gutom. Kaya lang, walang magawa ang Israel but to protect their also territory and to protect also their people. Kaya may masasacrifice talaga na mangyayari dyan. Kasi ang ginagawa ng Hamas, hinuhostage ang mga Israeli. So paano pa yan ngayon papapadala ng pagkain? Kaya nga patay ang walang kuryente sa ibang bahagi ng Gaza Strip at walang tubig. Walang supply ng pagkain, hindi naman makalabas-pasok. Okay? So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa ating topic. Sana nag-share kayo. Kaya Manori Antonio Lumabaw, shout out. Vivian Mera Ano Nuevo,
So, did you enjoy our topics? So, yan ang history. Di man ako makatulog. Oras pa lang is 12:43. Sabi ko magla-live ako para at least magdi-discuss ako ng ganito. Sino dito? Basahin natin yung mga comment. Good evening, sir. Watching from Naga City, Camarines Sur. Kay Vivian Mera. Shout out po kay Eds HG Mongas ng Kuwait. Ayan, sa kay Abraham Beno, shout out. Kay Kuya Toto Cantero. O, magkaano naman yung mga bilihin. Okay, kay Sir Dong, matapos lang yung girang yan kapag na mamagitan si Kibuloy at Senior Aguila. Naku, Diyos ko Lord, kailan pa mamagitan si Kibuloy at saka si Senior Aguila para matapos ng gera sa Palestine at saka ng Hamas at saka ng Israeli government. Medyo malayo sa Aulia Bunso, hello po. Akers, Lutong Bahay, good evening. Hello, hello, hello. Joseph Ayong, good evening Sir Glenn. Kamusta? Biblically speaking, from history, Israel never lose. Okay. Akong alaga, sir, gatanaw pod, apil nimo. Hello, Kati Emram. Ayan, Kat, hey Emram. To your alaga, shout out. Oo nga, biblically speaking, hindi pa natalo ang Israel. No? Ganda ng topic mo, Sir Glenn, na-remind mo yung history ko noong college pa ako. Ayan. Hello! Kay Bon, Ada, Adam, and Charles. Pareho silang matapang, pareho din po silang madistract. Sabi ni Caserbel Funa. Yung mga Jewish hindi nag-a-accept na si Messiah, si Jesus Christ, at hindi kumilala sa totoong Diyos. Oo, totoo yan. Yung mga Jewish people. Kasi nga sila nga yung nagpapako kay Jesus Christ sa cross. Kaya yung mga Jewish people, ayaw nilang tanggapin na si Jesus Christ ay kanilang hari. Totoo po yan. Totoo po yan. Oo, galing din ako sa Israel, kaya kabado din ako ang kapatid na doon nakaasawa ng Israeli. Sige lang, i-pray lang natin na Ma'am Vivian Mera. O ang Jewish people talaga, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay Messiah. Hindi sila naniniwala. Pero nakapagtataka, bakit nandoon pa si Jesus Christ? No, Joar Aguilar, hello, hi Sir Glenn, salamat sa live. Juyax Aguilar, hello po, good evening. Oo, that is given. Kasi nung time na tinanong si Jesus, yung tinanong ni tinanong ni Herodes, ikaw ba ay hari ng mga Hodeo? Anong sabi ni Jesus Christ? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako, sinabi mo. Pero yung nag-utos kay Caiphas, nag-utos sa mga saserdote, nag-utos sa mga Pariseo, okay, na kung saan ay nagbabasa ng Torah, nagbabasa nagwawali, mga matataas na mga pari, sila talaga yung nagsabi na ipako sa krus. Kasi during the time ng Roman Empire, ang parusa sa mga kalaban ng gobyerno ay ang pagpapako sa krus. Okay? Ang tawag rebelde, rebellion, blasphemy. Kasi hindi nila pinapayagan mag-perform ng miracle. Hindi sila naniniwala that Jesus Christ is a Messiah. But Jesus Christ know that they don't believe. Pero mahal ng Panginoon ang Israel. Oh, 'di ba? Oh, kasi nga para mangyari na nasa kamay mismo ng kanyang mga anak, chosen people, katotoo kung ano ang kanyang kapalaran para ma-fulfill ang kagustuhan ng kanyang ama. Alam ni Jesus Christ, 'di ba? Masakit 'yun sa part niya kasi nga syempre itinuring niyang mga kapatid. O minahal niya, pinag-alayan niya ng kanyang panahon. Nagtiyaga siyang magwali o magsermon sa mga wayang, magpakain ng mga nagugutom, mag-perform ng mga miracle. Kahit hindi pa dapat, di ba? Kaya diyan sa Kana, nung may kinasal, yung first miracle niya sa isang wedding, na ubusan ng wine, gumawa si Jesus Christ ng unang milagro. Oh. Si Moses ang pinaniniwalaan nila dahil daw nagbigay ng himala. Oh.
Pero sa panahon ni Moses, doon din pinarusahan ang mga Israelita dahil, okay, nung tinapon ni Moses ang 2 stones of tablet. 2 tablet of stones na naka-engrave ang 10 commandments. Pero alam ni Jesus Christ na mapapahamak siya sa kamay ng mga taong pinili ng kanyang ama. Kasi niligtas po ng Panginoon ang mga Israelita mula sa Ehipto. Kaya nagkaroon ng Exodus. Kaya mahal ng Panginoon ang mga Israelita. Problema, ang mga Israelita ay hindi nila tinanggap na si Jesus Christ ay isang Misaya, kundi isang kahihiyan sa kanila. Kaya ang kanilang mga lahi ang nag-utos para ipapako sa krus. Kaya nga, di ba? Nakalagay doon that Jesus the Nazarene, King of the Jews. Pero hindi po nila tinanggap na hari nila. Gets? Oh. Kaya nakalagay doon, King of the Jews. Kasi akala ng mga Pariseo, itong mga tao na to ay naniniwala na si Jesus Christ ay Misaya. Kaya nga, ito pinaniwalaan nyo. Sige, ito na yung inyong hari. Di ba, pinagtawanan, binutbunutan yung mga sinuntok sa gilid. Di ba? So, ganon ang ating Panginoon. Kung sino pa yung hindi kumikilala sa Kanya, doon pa niya ibinuwis ang kanyang buhay. Yan ang sinasabi na ang Panginoon ay hindi pumunta lamang para sa mga matitino na kanyang nilalang, kundi ang Panginoon ay pumunta at nagpakatao, namatay, nag-resurrect dahil po sa ating makasalanan. So ang kasalanan ng mga Israelita ay tinubos ng dugo ni Hesukristo. Ang kasalanan natin tinubos ng ating mahal na Panginoon. Kaya pinag-alayan niya ang inalay niya ang kanyang sariling anak. Kaya sa atin, naniniwala tayo sa Holy Trinity, sa iba naman hindi. Okay? Para maligtas ang tao sa kasalanan, ipinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang iparamdam ang banal na Espiritu. Sapagkat the Holy Spirit is a manifestation that God is with us, within our heart. So yun ang nangyayari. They believe that Moses is God because Moses performed miracle in the direction of God. God of Abraham, God of Moses, and God of Jacob. Gets? Na kung saan naniwala din sa kapangyarihan ng God of Abraham, God of Moses, God of Jacob, ang Pharaoh ng Egypt. Okay? Si Moses kasi ang naging dahilan para magkaroon ng kalayaan ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptian. Kasi ang katulong lang ang mga Israelite. Katulong lang ng Ehipto. Okay? So ang nangyari, hindi matanggap ng Egypt, hindi matanggap ng Lebanon, ay hindi matanggap ng Jordan, hindi matanggap ng Syria, na ang nagtakwil sa Panginoon na ipinakilala sa kanila ni Moses, ni Joseph, okay? Nagets ninyo? Ay siya pang malaki ang teritoryo kaysa sa kanila. Kasi ang reason siguro nila, hindi na kayo naniniwala kay Hesukristo na siya ay Misaya. Pero alam ng Panginoon yun. Kaya lang, anong sabi? Moses, Noah, hindi ko na po lilipulin ang mga tao. Kaya nga may rainbow because of hope. Okay? Kaya nandoon lumabas ang faith, healing, repentance, and forgiveness. Ano ibig sabihin? Faith, pagtuo. Okay? Sa Panginoon. Okay? Forgiveness, pagpapatawad, healing, paghilom, repentance, pagbabalik loob. Okay? So given yun talaga. Kahit alam natin that Jews,
doesn't believe that Jesus Christ is a Messiah, but God considered them as a chosen people. Why? Kasi pinag-alayan niya ng buhay niya eh. Alam niya na mamamatay siya sa kamay ng mga taong pag-aalayan niya ng buhay. Look what happened. Diba? Lahat ng disipulo niya iniwan siya. Si San Pedro, na iniwan niya, na tinawag niyang rock, Saint Peter, na pinagkatiwalaan niya ng iglesia na itinatag niya. Ano ang nangyari? Dininay siya ng 3 beses. After ng 3 beses na pagtilaok ng manok. Sinabi mismo yan ni Jesus Christ during Last Supper. Anong sabi ni Jesus Christ? Darating ang panahon, isa sa inyo ang magkanalo sa akin upang magkaroon ng katuparan ang kagustuhan ng aking Ama. Anong sabi niya? Father, why you didn't take away the cup? Diba? Nung nag-pray siya sa Garden of Gethsemane. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Tao lang ang nagdugtong ng give us this day our daily bread. Kaya yung una niyang panalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo sa lupa hanggang sa langit. Ganon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, remember, dumating, ano ang ialayan ng buhay niya? Kung lahat ng tao sa mundo ay mabuti. Remember, alangan tubusin niya ang kabutihan ng tao. Kaya nga't pinadala siya ng kanyang Ama upang tubusin ang mga kasalanan ng tao sa mundo. Including na yan ang kasalanan ng mga Jewish people na kung saan nagtakwil sa kanya. Imagine you guys, diba? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kung sino nung panahon na binabato si Maria Magdalena, anong sabi ng Panginoon? I will let you throw the stone to this woman. Sabi niya ganon, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang babato sa babae na ito. May nagbato ba? Kasi lahat makasalanan. Pero hindi na po makakaranas ng ang tao ng paglipol. Kasi nga, tama na yung 40 days and 40 nights na ulan na kung saan gumawa na si Noah ng arka. Naligtas na yung lahi. Kaya nagkaroon ng tinatawag na Ark of the Covenant. May kasunduan ang tao at ang Diyos. Sa pamamagitan ng mga biblical people during that time. Basta, pagsisihan lang. Kaya dyan ang nobody is perfect. Alam na ng Diyos. Yung nangyayari sa Israel ay bahagi ng kanilang kaparusahan. Pero tingnan mo, kahit kaparusahan, hindi pa rin sila nawawasak. Kasi alam nyo kung bakit. Nakabawi ang mga Jewish dahil po sa pinahirapan ng kanilang lahi nung panahon ni Hitler. So ayaw na gawin ng Panginoon na ang isang tao ay mag-decide ng kapalaran ng lahi na kanyang ginawa. Because whether we like it or whether we like it very much, even though Israelites don't acknowledge God or Jesus Christ as a Messiah, Jesus Christ as God is a loving and just God. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung anong kasalanan ng lahi na kanyang pinili or ng kanyang nilalang. Okay? Tinitingnan ng Panginoon kung papaano nilalabanan ang mga circumstansya na nangyayari sa kanilang lahi na kung saan kabahagi ng kaparusahan upang sila ay magtanda. Do you think hindi sila nagsisi? Nagsisi rin sila. Kaya lang iba lang yung aksyon na ginagawa nila. All of us are created by God. Whether you are Arab or you are Jewish. Okay?
Kaya tingnan mo dyan sa Jerusalem, dyan yung area na kung saan pinaniniwalaan na isa sa mga pinakamalaking area ng pilgrimage ng Islam, na pinaniniwalaang dyan nangyari o dyan naganap ang pag-akyat ni Prophet Muhammad sa langit. Andyan din ang Wailing Wall na pinaniwalaan ng mga Jewish na unang nagtakwil kay Jesus Christ as a Messiah despite of good news of salvation. At nandyan din ang Church of the Sepulchre wherein pinaniniwalaang dyan ang lugar na kung saan ipinako sa krus bilang kaparusahan, okay, ng kanyang makasalanan sa Roman Empire. Pero hindi alam nila na bahagi po iyon ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Okay? Hello, Mine Aldrin. Shout out. Okay. Thank you. Good evening, good evening. Oh. Ang papasok ng mga Hamas ay patraidor, no? So, ang nangyari is they wanted to control Gaza Strip under control ng Israelites or Israel forces way back 2007. So, Hamas wanted to control the Gaza Strips. So, what's that strategy of Israelites? Cut off the food supply, the current. So, mapaparalyze. Kawawa ang mga sibilyan sa Gaza Strips. Dalawa na ngayon ang nag-uumpugang pader. Ang Israeli government at saka yung Hamas, ang sibilyan na sa gitna. Kasi magdududa naman itong mga Israelites na kapag nakapasok itong mga tao na to sa Gaza, baka bahagi ito ng kapartido ng Hamas. Or kapag halimbawa, makalabas naman itong mga tao sa Gaza, pagsusitsuhan naman, suspect naman ng Hamas na baka ispiya na naman sila. So, kawawa ang mga sibilyan. Pero walang magawa ang Israeli government but to counter-attack. Kasi ang mga ibang mga atake ay nanggaling ngayon sa Gaza sa pamamagitan po ng hostage taking. Kaya napabalitang mahigit 100 ang mga hostages at mahigit 400 na ngayon ang namatay ng mga Palestino, and then marami ding namatay sa mga Israeli. Okay? So hanggang dyan lang guys. Salamat. Maraming salamat. Any question? Ano oras na? It's already 12 o'clock. Hopefully guys, you enjoy our live streaming. Okay? Bye-bye and God bless everyone. Comment down below. Paki-comment guys kung nagustuhan nyo yung ating live. Nagustuhan ninyo yung ating live guys? Sige daw. Just try to comment down below. Kasi, sa 9 viewers natin, maraming salamat. Good evening. Basahin natin dito yung mga comment. Uy! Bakit naka-hide ang mga comment ni Ma'am Vivian Mera? Naka-spam ata. Okay, kay Brie March Diaz Barometro, hello, shout out. Hello kay Abraham Venos, shout out. Kamusta to? Hala, bakit yung ninyo, mga message ninyo naka-spam? Naka-hide. Pa-share sang vlog ko bago post ko now na. Ba, nag-live pa gani ako.
Ano yung ano mo, dira sa CP mo i-share iitlog mo. Ano ni siya nang kay damo katay mag-edit piso wifi sa bukid, ganon? Yung may piso wifi sa bukid. Ay, oo. Ano ni siya ha? Ano ni siya? Ay, shout out sa inyo. Wala na ka mo na message. Just type your message, guys. Hello. Ako sa kabukiran, damo magpatakod. O sige na, bye-bye na. Good night everyone at maraming salamat sa inyong panunood. No? Israel and Palestine conflict. Yan ang title ng ating live ngayon. Sana nag-enjoy kayo. That's part of the history. So bye-bye, God bless, and mabuhay po tayong lahat.